Happy holiday mga ka-Qs! Finally, meron ulit tayong holiday dito sa Qatar. Alam niyo ba guys na sobrang bihira ng holiday dito? Malayo pa lang tong moment na to, pinaghahandaan na namin at pinaplano kung saan kami pupunta. This is such a special day for us. And for some special occasions, special din dapat ang pabango mo. Nakaka-proud ang moment na to kasi ang aga namin nagising. Ang usapan, 7:30 in the morning, aalis na kami ng bahay. And this time, we really want to experience something new, like American breakfast. Palagi kasi namin nakikita tong restaurant na to from afar kasi medyo malapit lang siya sa workplace location namin. And sabi namin talaga, one day kakain kami dyan at itatry namin ang pancake nila. And syempre, as a budgetarian, kailangan mag-stick tayo sa budget. Originally, maglalakad sana kami pero we realized na medyo mainit na pala ngayon sa Qatar. Kaya naman nag-Uber na kami. Medyo malapit lang din naman to sa location namin. At kitang-kita nyo naman sa pinkish cheeks ng kasama namin, diba? From time to time, inaalaw naman namin yung mga sarili namin na mag-splurge sa mga ganitong bagay. Especially this month kasi is my birth month. Malapit sa Ramada Signal tong IHOP na pinuntahan namin. And since na-check naman na namin before pa kami pumunta dito kung ano yung o-orderin namin, medyo confident kami dyan pumasok sa loob mga ka-Qs. Maganda yung vibe ng location and pagpasok pa lang namin, meron na agad kabayan na nag-assist sa amin. Thank you, Miss Rina, kasi tinulungan niya kami mag-decide kung saan kami mas makakatipid. Medyo nakakatawa lang to mga Qs na story kasi medyo mahal talaga yung pagkain nila dito compared to other restaurants. Kaya hindi kami umorder ng any drinks, even water, kasi 10 reals yung water mga ka-Qs. So, hindi talaga kami umorder. And yung coffee nila is worth 19 reals. So, hindi na lang muna kami nag-order ng drinks. At hindi talaga natin maiwasan na mag-convert ng mga bagay-bagay kahit medyo matagal na kami rito sa Qatar. We ordered split decision. Ito mga nasa 59 reals and then this pancake is worth 39 reals. So yung split decision meron siyang sunny side up, may bacon and then French toast at saka mayroon siyang side na pancake. We added pancake combo. So ito naman sunny side up egg, bacon and meron din siyang on the side na pancake. At dahil kami ay mga sweet tooth ni Aryan, umorder kami ng strawberry banana pancake at New York chocolate pancake. May mga options na half stack at full stack. So doon lang kami sa half stack which is worth 39 reals. After our breakfast, nandito kami ngayon sa Mushaireb kasi magme-metro naman kami papuntang Katara. Sobrang convenient ng metro sa Qatar, especially pupunta kami ng Katara at medyo malayo tong location namin. Kaya malaki-laki rin yung matitipid talaga namin pag nag-metro kami. So mag-outfit check muna tayo for today's video. Yan, dahil kumain tayo ng pancake, kailangan mo nang mag-retouch ni Aryan. At dahil hindi nga kami umorder ng drinks sa IHOP, meron ditong tubig o diba magkano lang yan? 50 dirhams compare doon sa restaurant na 10 reals mga ka-Qs. Apart from groceries, meron din ditong mga restaurants and dahil malapit lang din pala yung McDonald's dito, bago kami pumuntang Katara, pupunta muna kami sa McDonald's para umorder ng kape. Dahil coffee is life mga ka-Qs. Suki kami ng McDonald's, especially sa kape. Kasi especially minsan, meron silang mga free or promo nandun sa application nila. So, palagi namin yung chine-check. Nakakalula yung escalator nila. Sobrang taas. Kaya as much as possible, mag-elevator lang talaga ako. Kaya sorry na agad sa mga kasama ko kasi hindi ko talaga kaya. Parang feeling ko malalaglag ako pag nag-escalator ako. Ayun, paglabas nyo rito, makikita nyo agad yung McDonald's. Konting lakad lang. And ayan, nakita namin si Ronald. So magpapapicture lang kami.
Fun fact mga ka-Qs, isa sa happy places talaga namin yung McDonald's nung nasa Pilipinas pa lang kami. Nag-CR na nga rin pala yung kasama namin dyan sa McDonald's kasi medyo madami-daming station tong lalagpasan namin bago kami makarating ng Katara. At dahil hindi na natin maipagkakailang trentahin na tayo, kailangan munang umihi bago tayo lumarga. Red line nga pala mga ka-Qs ang Katara. So, dito tayo sa Lusail QNB Station. At kahit medyo maaga-aga pa lang, kita nyo naman medyo madami-dami na rin ang tao dito sa station. At dahil nag-metro kami, 2 reals lang yung nagamit naming pamasahe papunta sa Katara. Actually, this is not our first time sa Katara, pero meron kasi kaming nakikita sa TikTok at gusto talaga naming mahanap yung river na yon dito sa Katara. Every time na lumalabas kami at in-explore namin ang Qatar, we still get amazed doon sa mga lugar na pinupuntahan namin. Kagaya na lang dito sa Katara, kaya minsan ang sarap mangarap na sana madala mo din yung family mo rito at ma-experience nila at makita yung mga bagay na na-experience mo sa Qatar. Hindi ganon kadali yung buhay ng OFW pero hindi rin naman natin ipagkakaila yung ganda ng experience na meron tayo sa abroad. Yung mga bagay na iniisip natin before na pangmayaman, na-experience na rin natin dito sa Qatar. Ito yung mga little things na ang sarap ipagpasalamat kay Lord. Habang naglalakad-lakad kami rito, ang dami naming nakakasulubong na mga families na from different nationalities and kompleto sila, kasama nila yung mga anak nila, yung mga asawa nila, or even sometimes yung parents nila. Meron din kaming mga nakasulubong na group of people na medyo may edad na as tourist dito sa Qatar. And mapapa-wish ka na lang na sana pag dumating yung panahon na yun, ma-enjoy na lang din natin yung life at pa-travel-travel na lang tayo mga ka-Qs. At dahil medyo mainit na itong kasama namin, kita nyo naman mala Spider-Man na siya. First time nga pala ng kuya namin dito kaya pinakita namin sa kanya yung amphitheater. Alam nyo ba mga ka-Qs na free lang to? Walang entrance fee ha? After that, hanapin na namin yung river. So ayan, meron pa kami nakitang kabayo. Andito pala si Meme Vice. Charot! Medyo mahaba-habang lakarin pa to kaya baka maka 20k. Medyo mahaba-haba pa tong lakarin na to kaya baka maka 20k steps kami for today's video. At nakita namin tong very famous landmark. Siyempre nagpa-picture kami dyan. At yan, nandito na kami sa park para hanapin ang river. Hindi si My Love River ng PBB ha, yung ilog talaga. Sino bang may sabi na walang puno sa Qatar? Iniisip natin before basta Middle East, disyerto. Pero nagulat na lang kami nung nandito na kami. Sobrang daming park, ang daming mga puno, greens and everything. Pero alam nyo ba guys, hindi yan natural. Binibili nila yan. Ganon sila kayaman dito. Magbabakasyon nga pala tong kasama namin mga ka-Qs kaya super ingat siya sa skin niya, okay? Kasi 'di ba kapag galing kang abroad, dapat maputi ka, dapat makinis ka at higit sa lahat, dapat maganda ka. Charot lang. I think inabot na kami ng more than 30 minutes sa paghahanap ng ilog na yon at hindi pa rin namin nakita. We were about to give up. Pero sabi nga nila, you have to try and try until you succeed. Kaya naman, ayan, nakita na rin namin finally, sobrang linis ng tubig nila dito. Actually, well-maintained talaga yung mga lugar nila dito. Kasi meron kaming naabot na nagbabrush talaga nung bato nitong river na to. Ayan siya, nililinis talaga nila yung river. Imagine nyo mga Qs na merong river sa gitna ng park. Dito lang yan sa Qatar.
Madami kaming nakitang family and group of friends na nagpipiknik dito kasi nga holiday ngayon. So, tuloy lang ang lakad mga ka-Qs. Malapit na kami umuwi pero medyo pataas yung lalakaran dito kaya ang hirap. As a trentahen, medyo masakit yung balakang namin dito. Voila! And finally, nakakita din kami. So, ang ganda ng view kaya nagpa-picture-picture pa kami dyan. 3, 2, 1. Look at that view. O, di ba? Ang ganda talaga. So after this, our next stop is Ansar Gallery sa may old airport. So magme-metro na lang ulit kami pa uwi and then bababa kami sa Okba bin Nafi Station. And just like that, natapos na yung kalahati ng araw namin for today. And malapit nang matapos ang holiday. So magba-back to work na ulit tayo mga ka-Qs. And habang naglalakad kami dyan, meron pa kaming nakitang bus. I think, i-correct nyo kami mga ka-Qs kung ito nga ba talaga ay bus ng para sa mga tourist. Ayan, yung yellow bus na yan. At dahil nasa kabilang side kami, so kailangan naming tumawid papunta sa metro station. Alam niyo ba guys na ang first company ko dito sa Qatar ay ang Ansar Gallery and dito lang ako sa branch ng Doha City Showroom. Yung Doha City Showroom mostly ay mga furnitures, meron silang mga bedroom set, sofa set, carpets, and lights. And my experience was bittersweet kasi that's my first job and my first time as an OFW. And natatandaan ko pa talaga yung sinabi ko na 1 year lang ako sa Qatar. Pero ngayon, andito pa rin ako sa Qatar. Ayan, nagmamaganda sa metro station. Dadaan lang kami dito sa Ansar Gallery kasi meron pa kaming bibilihin. Nag-Metrolink nga pala kami. So, ayan, lakad-lakad lang ulit tayo. And as a sign na rin dahil, isa rin sa happy places na rin talaga natin yung mga grocery stores. Yung kahit wala naman tayong bibilhin, pero masaya tayo pag pumasok tayo sa loob. Pagpasok namin, meron pala silang mga promotions ngayon. Ayan, perfect din siya pag meron kayong kailangang bilhin na pampasalubong or pampapackage sa Pilipinas. And itong branch na to, meron silang 3 floors. So, dito kami pumunta sa may mga shoes at damit kasi meron kaming event this coming Friday. At ayan, alas 12 na. So, natapos na talaga natin ang kalahati ng araw ng aming holiday. At dahil meron nga tayong special event this coming Friday, so bumili na rin ako ng facial mask at saka hairspray. At nag-decide na kami na mag-Uber kasi medyo malapit lang din naman to sa bahay namin. Good evening! So, hindi na namin napakita na nakauwi na kami. So, natulog nga pala muna kami nito mga ka-Qs.
And our final activity, meron kaming collab ngayon. Maraming salamat mga ka-Qs sa patuloy na pagsuporta sa amin, sa panonood, sa pag-like and share ng aming mga videos. Eto, naglakad lang kami kasi malapit lang din yung location nung isushoot namin kasi Montaza area lang din. At first, yung purpose talaga ng vlogging namin is meron kaming babalikan in the future. Pero dahil sa suporta ninyo at pag-like and subscribe sa aming mga pages, meron ng mga business owners na nagtitiwala sa amin. Kaya maraming salamat mga ka-Qs. And after our shoot, so magdi-dinner naman kami and we decided dito kami sa Subway kakain. Pero dahil gusto ng chicken itong ating mga ka-Q, pumunta din kami sa Go Crispy para naman mag-order ng chicken. Yung first time namin makakain ng Subway ay sa MOQ. Meron dong napakabait na kabayan na hindi kami nahiya mag-order kasi parang ginaid naman niya kami kung ano yung kailangan naming ilagay na sauce, ano yung masarap na meat na pwedeng ilagay doon. And ayun nga, naging favorite na rin namin to kasi actually na-influence lang din talaga kami dahil kapapanood namin ng K-drama. Ang in-order naman namin dito sa Go Crispy is yung bucket na 10 pieces na chicken for 49 reals only. Meron na yung fries and saka buns. Dito na nga rin pala kami kumain and chika-chika lang ng konti bago matapos ang araw na to. And around 9 p.m. nakauwi na kami ng bahay. So, kailangan na natin mag-relax at maging ready para naman sa work natin tomorrow. So, bago tayo matulog, medyo maaga pa mga Qs, makakapanood pa tayo ng Netflix. Meron kami pinapanood ngayon which is yung Reply 1988. Grabe, first episode pa lang, pinaiyak na agad kami nitong palabas na to. Kaya naman, sobrang nahuhook kami. And today, manood lang kami ng mga 1 to 2 episodes bago matulog. At dahil sobrang excited ng umuwi itong si Ka-Q dahil magbabakasyon siya next month, ngayon pa lang nag-e-empake na siya. Thank you mga ka-Qs at kung natapos mo ang video na to, please take time to comment, like, and share and follow our pages on Facebook, TikTok, and YouTube. Good night!